Pilipinas, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao, mga ka-coffee natin nakikinig. Nasaan man po kayong iba't ibang panig ng bansa, magandang araw po sa inyo. Nakita nyo na yan? Kahapon po, nag-live na naman itong si Alan Peter Cayetano at gusto niyang i-meet up itong si Win Gatchalian. Napaisip mo agad ako bakit? Kasi bubudulin mo. Knowing Cayetano. Bla 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 bla. Ang galing magbola niyan. Yung ibang mga senador nabola niya lang. At bakit kailangan mo pang i-meet up privately itong si Win Gatchalian na pwede niyo naman gawin yan, pag-usapan niyo yan sa plenaryo? Bakit ayaw mo nakasama ni Win Gatchalian yung mga kakampi niya? Kasi uutuin mo si Win Gatchalian. Kilalang kilala na natin si Cayetano kasi ginawa niya rin niya sa House of Representatives. Talagang kakapit tuko talaga siya sa posisyon niya. Remember, nung issue dyan sa House of Representatives, may usapan sila, may gentleman's agreement sila ni Lord Velasco. Si Digong mismo yan, gumawa ng arrangement nila, nahati sila sa pagiging speaker dyan sa House of Representatives. Natapos niya na yung kanyang kalahati, yung party niya. Tapos nag-enjoy siya sa posisyon na yan, ayaw niyang bitawan yung posisyon na yan, ayaw niyang ibigay doon kay Lord Velasco kahit na may ganyan silang agreement. Kapit talaga sa posisyon, kapit tuko talaga itong si Alan Peter Cayetano. Tapos ngayon, gusto niya na naman iisahan si Win Gatchalian. Alam mo kung bakit gusto niya makipag-meet up? Gagamitin niya yung kanyang daldal, gagamitin niya yung kanyang experience, gagamitin niya yung kanyang pangalan para mabago yung pag-iisip ni Win Gatchalian, para makumbinsi si Win Gatchalian, kasi sinasabi niya ginagamit lang daw si Win Gatchalian ng grupo nila Erwin Tulfo. Makumbinsi niya, baka pare, pwede hati tayo dyan. Di ba? Wais talaga, sobrang wais O gusto pang pumarte kay Win Gatchalian. Ilang taon pa ba bago matapos itong Congress na to? O 2 years pa, baka gusto pa makipag 1 year. Lahat pwede niya gawin Lahat i-offer niya para makakapit siya sa posisyon. Kasi alam niyo kung ano ang gusto ni Cayetano. Kailangan nandiyan sila sa posisyon para mapoprotektahan nila yung kanilang Diyos. Diyos-Diyosan si Sara Duterte, yung kanilang sinasamba. So gagawin talaga nila lahat yan para maprotektahan si Sara, madelay itong impeachment, malihis itong issue, kaya puro sila drama ngayon. Mayroon daw siyang solusyon. Kaya gusto niyang i-meet si Win Gatchalian. Bakit hindi mo sabihin yung solusyon mo sa plenaryo? Yun yung pinupunto dyan ni Erwin Tulfo. Yan din ang sinasabi ni Raffy Tulfo dyan. Humarap kayo dito sa plenaryo. Yan din ang sinasabi nila Lacson dyan. Nila Soto. Dito tayo mag-usap sa plenaryo kasi mga senador tayo Pag-usapan natin yung issue sa loob ng session hall. Hindi sa Facebook. Ang problema kay Cayetano, duwag, ayaw humarap sa Facebook Live. Nilalabas ang sama ng loob. Anong masisettle ninyo kung nasa Facebook Live kayo? Kaya nga kayo may plenaryo. Kaya nga ginawa yung struktura ng Senado para pag-usapan nyo yan. Yung mga problema ninyo, kung hindi kayo mapagkasunduan, malinaw na malinaw ang remedyo dyan, divide the house, pagbotohan ninyo. Then majority wins. Bakit ayaw nyo? Ayaw nyo humarap sa ganyang sitwasyon. Sa botohan, kasi talo kayo. Dahil ayaw nyo tanggapin yung pagkatalo nyo, kakapit tuko pa rin kayo, parang si Loren Legarda, talagang siya pa rin daw po ang Senate President pro tempore, hindi pupunta sa plenaryo. Ay nako talaga, bulgar na kayo. Senator Alan Peter Cayetano invited Senator Sherwin Gatchalian to a meeting. Gusto lang meet up to settle who among them is the true Senate President. Bakit dalawa lang kayo? Hindi ka papatalo. Kasi, Mr. Know-it-all ka. Alam ko ang lahat. I am a lawyer. I have these 3 books. May ginamit pa siyang 3 libro. Yung Senate Rules, yung Biblia natin at yung pangatlo, yung Constitution. Kung ano-anong gagawin mo kay Win Gatchalian para mabudol. Conman talaga Mag-meeting tayo. I'll offer you a solution. Wow! Bakit hindi mo i-offer yung solution mo sa plenaryo? Yun lang yun May naisip akong solusyon. Bago na naman ang naisip. Parang, alam niyo yung Pipito Manaloto? Kung nanonood kayo ng Pipito Manaloto, anong pangalan ng artista na yun? Yung lagi nanluloko, yung lagi nangungutang kay Pipito. Laging iniisahan yung mga kasama nila. Ganyan yung style ni Alan Peter Cayetano sa sitwasyon ngayon Bubudulin talaga kung sino ang pwedeng mabudol May naisip akong solusyon. Mahirap humanap ng solusyon kung sino ang tunay na Senate President kasi yung 3 libro na hawak ko ay nagsasabing ang legitimate Senate President ay yung nahalal ng 13. Cayetano said in a Facebook live stream on Saturday. Okay, sige. Basagin natin itong sinasabi niya. Ini-insist niya
na siya pa rin ang Senate President kasi hinalal siya ng 13. Kasi malinaw naman talaga na nasa konstitusyon natin yan na ang Senate President ay dapat ihahalal ng majority members of all o ng majority of all members of the Senate. Ibig sabihin po niyan, 24 ang lahat ng miyembro, ang majority niyan ay 12 plus 1, ibig sabihin 13 po. Dapat ihalal siya ng 13. Malinaw na malinaw po yan. Yan yung kanyang pinanghawakan. Pero ayaw niyang i-mention sa live stream niya na yung ginawa ng June 3 session, ayaw niya i-mention yan. Yung ginawa ng June 3 session ay napagdesisyonan ng majority kasi may quorum. Napagdesisyonan ng majority na ideklara na bakante ang lahat ng posisyon including the Senate presidency. Therefore, nagsalita na mismo ang Integrated Bar of the Philippines, ang mga law professors, ang mga law deans, etc., law school. Sinasabi nila, legitimate, valid, lawful yung naganap na June 3 session. At sa meeting na yan, dahil meron nga pong quorum, di ba kapag may issue, may problema, anong gagawin? Di-divide the house, pagbobotohan nila. Nagkaroon ng motion na ideklara na bakante ang lahat ng posisyon. Si Tito Soto yung nagmosyon yan. Walang kumontra. Ibig sabihin, majority ng mga senador during that session agreed na gawing bakante ang lahat ng posisyon, including the Senate presidency. Therefore, bakante po ang posisyon ng Senate President. Wala pong na-elect na bago. Kasi nga kailangan ng 13 votes. Pero hindi ibig sabihin na si Cayetano pa rin ang Senate President kasi nabakante na nga po yan. Bakante, vacant. Ibig sabihin walang Senate President ngayon. Meron ngayon acting. Kasi in the absence of the Senate President, ang trabaho ng Senate President pro tempore ay pwede siyang mag-act as presiding officer. Oh, anong violate doon sa June 3 session? Wala. Hindi naman sila naghalal ng Senate President kasi kulang dahil nasa Konstitusyon 13. Pero naghalal sila ng Senate President pro tempore. Yun nga, si Win Gatchalian yan. At nakalagay sa kanilang rules na ang napagdesisyonan din, napagbotohan din nila na ang Senate President pro tempore, noon pa man, ka-coffee, ikaw ay tumatay yung parang Vice President dyan. Pag sinabi kang pro tempore, ngayon ang pre-tempore ay si Win Gatchalian. Noon, yung grupo nila Alan Peter Cayetano, si Loren Legarda, hanggang ngayon, kapit-tuko pa rin niya si Loren Legarda. Pag pro tempore ka, para kang Vice President. Ito ang Senate President, ito ang pro tempore. Wala tayong Senate President, pero meron tayong pro tempore. Pero according to the rules, ang pro tempore pwedeng mag-act as acting Senate President in the absence of the Senate President. Yung walang Senate President eh. Common sense, si Win Gatchalian. Hindi dinidiscuss ni Alan Peter Cayetano yan sa kanyang vlog. Vlogger yan. Ang sinasabi niya lang, kailangan maghalal ng 13. O kailangan maghalal ang 13 ng Senate President. Eh wala naman hinalal eh. Pero hindi ibig sabihin, Senate President ka pa rin. Kasi nadeklara na nga na bakante ang posisyon. Hindi niya ini-explain yan. Cayetano is referring to the books of the Philippine Constitution. Yun yung libro na tatlong hawak niya, no? Rules of the Senate and the Bible on his table. GMA News Online asked Gatchalian for comment but he has yet to issue a statement as of posting time. In a Senate session on June 3, 12 senators present, the minority senators plus Senator Francis Chis Escudero, a quorum was declared based on the Supreme Court decision on Avellino versus Cuenco in 1949. Okay, wala na po tayong question dyan. Napag-usapan na po natin yan ng ilang beses na valid po yung quorum na yan. Lahat ng abogado halos yan ang sinasabi, valid po, nagkaroon po ng quorum. Cayetano is no longer Senate President. A statement from the new majority said on Wednesday. Pero ini-insist ni Cayetano, illegitimate daw po yan, hindi daw po tama yung ginawa nila, etc. At nagsagawa pa rin po siya ng hearing. Ang Blue Ribbon Committee, sige, pinatuloy niya pa rin yung hearing. Naglabas pa ng memo as if siya pa rin ang Senate President. To the point na sinabi ni Erwin Tulfo na sige, kikwelyuhan kita kapag nagsagawa ka pa rin ng hearing dyan dahil hindi na ikaw yung legitimate. Diba? Now, moving forward, nag-apologize po sa Erwin Tulfo which is yun na talagang dapat niyang gawin kasi bawal pangit tingnan na ang mga senador natin mga bayolente. Di ba ayaw din natin yan kasi wala namang karapatan si Erwin Tulfo na kwelyuhan kahit sino pa yan. Kung si Alan, kahit pikon ka na dyan kay Alan Peter Cayetano, hindi niya karapatan na kwelyuhan yan. Okay, nag-apologize na po si Erwin Tulfo dyan. Naglabas na po siya ng statement, no, at hindi niya na uulitin yan for sure kasi hindi dapat yung ginawa niya yan. Okay, bukas, Monday, June, ano ba bukas? June 8? June 8, tama. Bukas, pasukan. Magkakaroon din po ng Blue Ribbon Committee hearing.
hinahamon po, actually hindi hinahamon, inimbitahan po officially itong 18 Marites. Kasi yung ginawa nilang hearing ng Webes, andyan dyan yung 18 Marites. Actually, hindi yan Blue Ribbon Committee hearing ha, ka-coffee ha. Kumbaga parang press conference lang yan, hindi valid yan. Kahit anong findings nila dyan, walang kapupuntahan yan. Kasi moro-moro, bogus lang po yung ginawa nilang hearing ng Webes. So yung totoong hearing sa Lunes po. Kompleto yan, may mga stenographers, may secretariat ng Blue Ribbon Committee, etc. Kompleto po yan. Inimbitahan po itong 18 Marites. Diyan tayo magkakaalaman kung totoo itong pinagsasasabi ng 18 Marites kasi masyadong one-sided yung hearing ng Webes. Sinabi, nag-deliver sila kay Erwin Tulfo, nag-deliver sila kay Tito Soto, etc. Yung mga nagtatanong na senador, masyadong one-sided, di ba? Hindi man lang mag-interpolate, maghingi ng ibang detalye. Wala. Ngayon, itong hearing bukas, Monday, adjudgean sila Erwin Tulfo, siya ang chairperson, definitely, siya ang magtatanong niyan para linisin yung kanyang pangalan. O magkakaalaman tayo niyan bukas. So, kung hindi pupunta, wala. Alam na. Puro kasinungalingan po itong ginagawa ng Blue Ribbon Committee na grupo nila Cayetano ha, at ang mga resource person ay sinupply po ni Mike Defensor. So wala pong mangyayari dyan. 'Di ba? Kasi wasak na sila. Kaya ginagawa ito ni Alan Peter Cayetano na ipatawag si Win Gatchalian kasi wasak na yung grupo nila. Wala nang napupuntahan. Tingnan natin kung uubra pa sila. O sige, umattend kayo bukas. Lahat kayo, umattend kayo ng mga senador para tama na yung drama ninyo. Puro kayo nasa Facebook. Puro kayo post. Lahat kayo, magkita-kita kayo dyan sa Blue Ribbon Committee. Dyan sa hearing na yan. Lahat ng 18 Marites. O sige, dapat lahat present yan. Kasi nabisto na kayo sa mga kalokohan ninyo, sa mga script ninyo. Sirang-sira na ang kredibilidad ninyo. Kumbaga, checkmate na kayo. Wasak na lahat ng galaw ninyo. Bulgar na lahat ng mga kalokohan ninyo. O yan, umattend kayo bukas. Pakita nyo yung sincerity ninyo. 'Di ba? Kasi galit ng taong bayan sa Senado sa ginagawa nyo, actually. O siya, sige, komento po ang inyong opinion, reaksyon dyan sa comment section para mabasa po ng iba natin mga ka-coffee. Nasa Facebook, please like and follow. Yung mga nasa YouTube, subscribe na po kayo. TikTok, subscribe na rin po kayo. Pagkita-kita tayo ka-coffee sa aking susunod na video. Bye-bye.